Magandang umaga po sa lahat. Ito po si Dr. Toto Tirador, no? Doctor of Jurisprudence at saka civil engineer by profession. Marami akong profession, media din ako kasi matagal ako. 15 years po ako naging editor sa People's Journal Tonight. Kaya yan po ang ating mga mga karanasan. At karanasan ko rin po na mga drugs cases, libel cases na kinahanawakan ko ay puro panalo. Okay? So ngayon ang pag-usapan natin ay yung 20 pesos per kilo na kinampanya ni Bongbong Marcos doong panahon ng kampanya siya. At ngayon, inaalat siya dito. Ngayon sa pagpupumilit niya ay namatupad itong pang-aasar sa kanya na maging 20 pesos per kilo. Ang ginawa niya, alam mo nyo, ginamit niya ang contingency fund at saka ibang pondo na nakalaan sa ibang mga programa at pinaikot niya at ginamit niya para makapagbenta ng 20 pesos per kilo pero sa Kadiwa stores lang. Una, itong ginawa niya ay artificial. Hindi ito tatagal. Bakit po? Hindi nakasalig o hindi nakasandal sa totoong kapital ng pagsasaka, harvest ng pagsasaka. At ang lahat na dyan na mga gastusin ay hindi makatotohanan. Ito ay nagre-representa lamang na ang kakayahan ni Bongbong Marcos ay mangarap. Malayo siya sa kapatid niya na si Amy. Mangarap at hanggang mangarap na hindi man lang para matutupad ay pupunuan niya ng isang diskarte na artificial. Fake news, kumbaga. Tingnan mo, paano ba nila pinatupad? Parang kagaya rin ito kay Digong. Nangarap din si Digong na pupunta siya kung lulusob ang China, sasakay siya sa jet ski at pupunta sa West Philippines Sea. Ano nangyari? Hindi nangyari, di ba? So, ang ibig sabihin nun, nung tinanong siya ng international media, mga taga Al Jazeera, sinabi niya, kuwan lang yun, kampanya lang yun, linya lang yun sa kampanya para bumuto sa kanyang tao. He termed it properly as hyperbole. Yan, sabing mga ordinaryong tao kasi nungalingan. So anyway, hindi po nalalayo yan sa sinasabi ni Bongbong na 20 pesos per kilo. Kung kay Jigong may jet ski, kay Bongbong may 20 pesos per kilo. Pero ang kagandahan lang kay Digong, inaamin niya na salita lang yon. Para lang yung panluloko sa mga botante na boboto sa kanya. Kay Bongbong naman, hindi niya inaamin na panluloko sa botante yung 20 pesos per kilo. So, balikan natin ang nakaraan maliban sa mga botong ibinigay ng DDS sa kanya dahil nagkaisa sila ni Duterte, ay marami din siyang botong nakuha sa naniniwala sa 20 pesos per kilo. At marami din naniniwala na pagbubuto sa kanya ay yung mga Talyano gold. Panay mga hindi totoo. So, ibig sabihin, ang Pilipino na botante po, aminin na natin sa hindi, ay talagang madali po tayong lukuhin pagdating po sa pagdating po sa ating mga botohan. So, it is better for us na maghunos dili na lang tuwing botohan, anong gagawin natin, hindi mag-isip-isip, at mas maganda pa na magboto ng hindi kurap kahit hindi matalino. So, iyan na lang po ang tanging siguro solusyon natin kasi lahat naman nagpe-presenta na magagaling. Pero ang sukatan po ng galing nila sa ngayon ay puro kung sino magaling magbigay ng ayuda. Huwag mo na iwala dyan si Erwin Tulfo. Isa na yan sa naggaling-galingan na hindi naman marunong. Kaya tayo mga Pilipino ay nabubudol. Nakatingin tayo lagi sa tao. Sikat ang tao, magaling tao, ina-idol natin. Nagkaroon po tayo ng loyalist syndrome. Loyalist syndrome ang tawag dyan. Maraming naging loyalista kay Duterte, kung may pagkakamali si Duterte ay sinasamba pa rin si Duterte. Ganon din kay BBM, marami ang naniniwala kay BBM, sinasamba pa rin si BBM kahit na mali na yung ginagawa niya. Maraming
sumasamba kay Leni, kahit maling ginagawa ni Leni, sinasamba pa rin si Leni. Maraming sumasamba kay Erwin Tulfo na kahit mali na kahit alam nilang bubo, ay binubuto pa rin nila. Ganon din si Rapi Tulfo. Ang mga ito po ay puro mga, alam nyo bang make-up? Make-up lamang sa kanilang mukha para gwapo at gwapa sila titingnan. Ang tamang tawag dyan ni Colonel Busita ay epal. Okay? So, ngayon, ang ating pag-usapan, isa sa mga issue nito sa sigurado na lilitaw sa impeachment, kung matutuloy man ang impeachment trial, ay yung lukuhan panluloko ni BBM na para lamang matabunan ang panluloko niya, ay ginagamit niya yung impeachment na panakip butas para ang mata ng tao nakatutok sa impeachment ni Sara at hindi makakatutok sa mga pangako niya na hindi natutupad. Yan po. So ngayon, tingnan tatalakay natin itong napakatinding pangako. Natanda ninyo, nung panahon ng patapos ang eleksyon, papunta na sa May 12, ay anong nangyari? Nag-anunsyo sila na magbebenta ng bigas na tag 20 pesos per kilo. Ang tawag dyan ni Gwen Garcia ay binting bigas. Oh, ang tawag naman yan, panlulokong bigas. Binting panluloko. So ngayon, talagang kahit balik-balik ta rin mong utak ko, ay hindi maging totoo itong kwento na 20 pesos per kilo. Bakit ba naging 20 pesos per kilo? Ganito po ang ginawa nila. Alam naman natin na sa standard, siguro, kung hindi mo alam, sasabihin ko sa inyo, magtanong kayo kahit sino magsasaka. Standard na po nila sa ngayon na kalakaran, 17 pesos. Kahit yung NFA mismo, National Food Authority, ay bumibili ng bigas sa halaga ng 17 pesos. Bumibili ng palay sa 17 pesos per kilo. Ladies and gentlemen, ang palay po, kapag gagawin mo ng bigas, titignan mo na dyan pati pagbilad sa araw, pati pag mga karga, pati mga truck. So, aabot yan. Kung sumahin mo, average 2 kilo na palay po. Pag giniling mo, 1 kilong bigas. Ngayon, ladies and gentlemen, kung ang bili ng National Food Authority ngayon, hindi sila bumababa sa 17 pesos per kilo. Mula sa mga magsasaka natin, paano mo gagawin na 20 pesos per kilo? Kung ang 2 kilo na palay ay kailangan para makabuo ka ng 1 kilong bigas. Pwede mo sabihin na, o yung mga ibebenta natin para ipangtabon doon. After that, wala na. Magkano bang ipa niya para pantabon? Ang problema dito po, meron tayong Pangulo na nangangarap na hindi malayo sa katotohanan. Dapat kung mangarap man lamang tayo ay malapit sa katotohanan. So, nagkukumahog sila kasi talo sila sa survey sa Cebu. Kaya nag-anunsyo sila na actually last-ditch effort nila yun. Huling taktika nila yun para makuha yung boto ng mga Cebuano sa Cebu. Kaya bakit nagtataka kayo? Bakit nasa Cebu, nasa Visayas lang sila nagpapatupad ng 20 pesos per kilo? At wala na sa Mindanao, wala sa Luzon. Kasi po, ang balance of power, makukuha nila, kung makuha ng Cebu, ay lamang sa mga kandidato ng alyansa ay mananalo. Ang problema, wala, hindi nakuha. Mabuti na lamang at naisipan din ni Erwin Garcia na bawal po mamigay sa loob ng 10 araw, kahit anong klaseng pamimigay, mula sa loob ng 10 araw, mula sa araw ng halalan, pabalik. Kaya hindi sila nakapamigay ng 20 kilong bigas. So, 20 piso. So, 20 bigas, hindi sila nakapamigay. Dahil hindi nakapamigay, kahit yung mga nakabili ay hindi rin bumuto pabor sa kanila. So, out and out use of the fact for voting purposes lamang. Kaya ang title ko sa aking kwento dito ay tama lang, lukuhang 20 pesos per kilo na bigas. Kwento lamang ito sa isa sa kwento sa likod ng mga impeachment na hindi po kailan mangyayari.
Okay, para matupad nila, ginawa nila, bumili sila sa mga magsasaka kasi maraming harvest, 17 pesos per kilo. Pagkatapos, ibebenta ng National Food Authority. Kukunin nila ang stock sa National Food Authority. Yung stocks po sa National Food Authority ay halo po yan. May bigas o may palay o may bigas na giniling mula sa palay na binili sa mga magsasaka natin at mula sa import. Halo yan. So, ang presyo yan ay pinakamababa, 33 hanggang 34 pesos per kilo ng bigas. So, paano ngayon sila makapagbenta ng 20 pesos? Ang ginawa ni BBM, meron po siyang pundo sa ilalim po ng General Appropriations Act kada taon. This time, sa 2025, ang pundo niya sa tinatawag ng contingency fund ay 11 billion pesos. Anong ibig po sabihin ng 11 ng contingency fund? Tinatawag po na pundo para sa contingency dahil ang ibig po sabihin ng contingency, contingent, ibig sabihin sa mga bagay na mangyayari na pagkagagastusan na hindi nakikita ng mga mambabatas natin nung ginagawa ang batas. Ano kaya yun? So kasama dyan yung biglaan na nag-utos ang korte sa pamahalaan na magbabayad halimbawa sa lupa right of way. Babayaran yan ngayon mula sa contingency fund. Bigla na lang nakulang na ang pundo sa baha, nagkalindol pa, at kinulang ang lahat ng pundo na binigay sa DSWD, doon kukunin sa contingency fund ang kulang. Pantabon, kumbaga. So, ngayon, hindi mo naman matatawag ng contingency ang bigas na 20 pesos per kilo. Bakit? Nung pumasok kayo kaya naman ng tao bilhin ang mga 34 pesos, 40 pesos per kilo. Pumasok kayo, wala pang emergency. Ibig sabihin, wala pong emergency para magbibigay katwiran para mamigay kayo ng 20 pesos per kilo na bigas. At ang pundo niya yan, kinuha hanggat sa maubos ang December 31, 2025, kukunin doon lahat sa 11 billion pesos na pundo. Kasi hindi pa magkasya yung 11 billion pesos, kinausap nila ngayon lahat ng mga probinsya, mga bayan. Ang problema, yung mga okay lang kung mga lungsod kagaya ng Cebu, Manila, Quezon City, na Pasig na malalaki ang kita. May sobra silang pundo na may itabon doon. Ang problema, marami po sa probinsya, mga bansa, mga bayan na 5th class municipality, kulang ang kinikita. So, wala silang maitutulong sa pundo na 13 pesos per kilo na pundo kukunin mula sa contingency fund para itabon doon sa sobra para makapagbenta sila ng 20 pesos per kilo. So, hirap na sila makaahon hanggat matapos ang December 31. Paano pa kaya yung 2026, 2027, 2028? Pipilitin po nila yan. Vicente Ferrer, pipilitin po nila yan sapagkat gusto nila mananalo sa election sa 2028. Ha? Kaya nga, si Vicente Ferrer, wala tong ginagawang iba kundi mangasar lang sa akin. Sige, mangasar ka lang, walang problema po. Wala namang katuturan yung pangasar mo. So, because of that, ano ngayon ang mangyayari sa buhay natin? Na idadagdag mo yan, ang gastos na kinuha mo sa contingency fund, hindi mo pwede gamitin ang contingency fund para itabon mo sa mga ayuda na iba. So, ang ayuda naman na AKAP ay pinunduhan nyo ng 26 billion. Ang ayuda na AX ay pinunduhan nyo 70 plus billion pesos. May maipa 70 plus billion pesos. Nakita nyo yan, lahat kayo dito na sa probinsya, nakatanggap po kayo, kahit dito sa Metro Manila, nakatanggap po kayo galing sa mga congressmen. Kagaya halimbawa kay Abante, namigay po si Abante ng pera, nakatatak pa yan, AKAP-AX. Ganon din kay Stella Luz Kimbo. Buti na lang hindi sila nanalo. Buti na lang naglumabas na pinakabagong doktrina ng Supreme Court na yung mga second placer ay hindi pwede uupo
kung ma-disqualify yung panalo. So, yan po ang sitwasyon. Ngayon, titingnan natin, analisahin natin sa diskarte. Kung ikumpara natin ito, yung pangarap ni Bongbong Marcos, mas masama pa ito pangarap na 20 bigas kumpara sa masagana 99 ng kanyang tatay. Ang naging problema naging successful yung masagana 99 noong araw. Pero 1 taon, 2 taon lamang po lumampas. Bakit po natumba? Sapagkat po nauwi sa utang at nabaon sa utang ang mga magsasaka, hindi na nila kayang bayaran ang tinatawag na masagana 99 na pautang. Kaya natumba rin. Ang pangarap ni Ginoong Marcos Sr. sa masagana 99 noong araw, 1970s, ay mula sa standard na 50 plus kaban kada ektarya, gusto niya makakuha makakuha ng isang magandang harvest na 99 kabans per hectare. Pero hindi natuloy kasi nabaon sa rural cooperative credits ang mga magsasaka. Wala rin. Hindi rin naabot. Bihira lang sa ibang mga lugar. Baga nagkaroon ng mataas ang sakahin. Mataas ang harvest. So, pwedeng gagawin ni Bongbong Marcos na modelo yung masagana 99. Pero bigyan muna nila ng solusyon kung anong gagawin, bakit natumba ang masagana 99. Sa totoo lang, bata pa ako noon. Lagi ako nag-harvest ako noon, nagagapas ako, dumadayo ako sa mga ibang barangay sa aming bayan sa Cotabato. Nanggagapas kami kung saan marinig kami, magbilis ang balita. Kung saan may gapasan, high school pa lang ako noon o elementary, nanggagapas na ako. Bakit? Yan lang po ang pagkakataon na ako ikikita na hindi ako makahingi ng pera sa aking tatay at nanay kasi mga mahirap din. So, magkakaroon ako ng sariling kita sa ginapas ko. Bibigyan ako ngayon ng aking share na bitbitin ko palay sa isang bigas. Mind you, kahit high school lang ako noon, third year high school, second year high school. Kaya kong bitbitin yung 60 kilos na isang pero ngayon hindi ko na kaya. Kaya nga hindi ako tumangkad Kasi ganun ako, pandak na tuloy ako dahil sa bata pa lang ay nanggagapas na. Tapos ko may pasunod ng patanim, pupunta naman ako kasi may bayad na magkuhan. Kung sino ang sasali sa kuhan, magtatanim, yun, kakanta ka lang. Magtanim ay di bero, maghapong nakayo ko, di naman nakatayo, di naman nakaupo. O yun. Naalala ko lahat yun. Mga kahirapan na yan. Kaya ngayon, yung 20 pesos per bigas na yan, titingnan, analisa natin na mas malalim pa. Kaya ba yan? Unang-una po, Pastor Rodi Rabi, Vicente, Danilo, Thailand. Ang isa pong ektaryang palayan sa buong bayan ng Pilipinas, kahit saan ka. Ang average na income, 50 to 60 kabans per hectare. So, mga 4 tons tan. Ibig sabihin, 4,000 kilos na palay. Kung bibitbitin mo, kung bibenta mo 4,000 kilos, sabihin natin 4,000 kilos lahat-lahat. 4,000 kilos times, ibibilhin ngayon ng NFA na 17 pesos. So, kwentahin natin. So, 4,000 kilos times 17 pesos per kilo. So, ang harvest, ang pag maibenta lahat, 68,000 pesos. Ngayon, ang problema, mas malaki pa ang gastos sa paghahanda sa lupa. Paglalagay ng abono. Pagdadamo, pagtanggalan mo mga damo. Sobrang mahal, hindi makakayang habulin. Kahit nga po, yung 68, hanggang 80,000 po ang ginagastos. Tanungin mo bawat magsasaka dyan sa Nueva Ecija. Maswerte ka na kung 80,000 pesos ang magagasta mo pambayad sa yung mag-araro. Ngayon, ang araro, kubuta na ako ng mga makina na. Dati, kalabaw, mabagal. Ngayon, kubuta na. Magbabayad ka pa dyan. Hanggat sa harvest, bayad. Pag masabog ng
Kung gusto mo transplanting system, maglalagay ka, bibili ka na pa ng binhi. Si transplant mo, patubuin mo, pagkatapos sa tubo, mag-imbita ka ngayon ng mga tao na magtatanim. At kakanta na magtanim, ay di bero, maghapong nakayuko. Yun. Pagtapos yan, sisweldohan mo lahat yun. Pagkatapos doon, ay mag-aabono ka pa. Pagtapos ng abono, magdadamo pa. Kung wala kang herbicide, magdadamo ka. Pagkatapos doon, in 3 months, mag-harvest ka na. So, pag ha-harvest mo, ano ang mangyayari pag mag-harvest na? Iyon na, magbebenta na. Pero ang harvest, magbabayad ka pa rin. Bakit? Ang sistema ngayon ng harvest ay halimaw na tinatawag. Harvester, grabe. Hindi pa rin po matutupad ang 20 pesos per kilo. Ngayon, hanggang kailan yan? Kaya ba ito pa rin? Sagot ko po, by the improbability and the impossibility of the situation, hindi po kayang gawin. So, mananatili ba? Kaya ba ng pamahalaan na magsustento 13 pesos per kilo? Itatabon mo doon para makapagbenta ka ng 20 kilo, 20 pesos na per kilo ni bigas. Hindi. Hindi mo sustain yan. Ngayon, nag-report po, paano mo ang problema niyan, itatabi mo yun sa katotohanan. Una kong itatabi na katotohanan ay ito. Ito. Magkano ng inutang ngayon ni Bongbong Marcos? 16.75 trillion pesos na po ang utang hanggat sa Abril, katapusan ng Abril. So kung 16.75 trillion, mahigit 4 trillion ang kanyang ginastasaw, hindi pa nagtatatlong taon ang kanyang pamahalaan. Gumagasa ka na na mahigit 4 trillion ang kinuha na inutang mo, na ginastos. Yan ang utang yan. Ang inutang mo sa magtatatlong taon ka pa lang sa pagsuna mo ay 4. Kasi ang kay Digong, ang iniwan ni Digong na utang, 12.7 trillion. Ibig sabihin, mahigit 4 trillion na ang ginasta ni Bongbong Marcos, ang inutang ni Bongbong Marcos sa loob ng magtatatlong taon pa lang siya, wala pang 3 taon. Ikita nyo na. So ngayon, plus 4, 8 trillion ang utangin ni Bongbong Marcos. Ang kay Duterte, tinanggap niya mga 5, nasa 7 trillion ang inutang niya. May COVID pa yun na walang kinikita ang bayan natin. Kaya napilitan umutang kasi walang kita. Itabi mo yan sa katotohanan na ito. Ang katotohanan na maraming tao ang walang trabaho. Paano pa ngayon yan? Kailan tayo Bakit importante ang trabaho? May patatabi mo. Sapagkat po, kung may trabaho ang tao, may kinikita ang pamahalaan sa buwis. Kasi bawat tao na may trabaho, sigurado mamalingki yan, bibili ng mga pang grocery, bibili ng bigas, magpamamasahe sa mga sasakyan para pumunta sa trabaho at pauwi sa bahay. Ngayon, kung sinasabi sa ating datos ngayon, umabot po sa 4% ang walang trabaho. Pag sinabi mo pong 4%, ilang Pilipino po ang walang trabaho? Kung 100 million tayo, ang 4% ay 4 million. Kung 110 million tayo, ang 4% po ay ilan? 4.2 million ang walang trabaho. So kung ang bawat isang trabahante ay kung may trabaho lamang nakapagdulot o nakapagbigay ng mga kita ng buwis sa pamahalaan, halimbawa kada isa sa isang araw lang, ay makapagbigay ng buwis na sabihin natin 20 pesos kasi sa sweldo na 500 o ang buwis na mapunta na sa 100 pesos yan. So 100 pesos kada araw times 4.2 million. Bukwentahin natin magkano ang buwis na nawawala dahil walang trabaho. So 100 pesos ang income ng bayan natin.
sa buwis bawat tao. 4,200,000,000 ang buwis na nawawala sa ating kada araw dahil lamang sa kawalan ng trabaho. Nakita niyo yung equation yan? So, ngayon, kung wala, di, kukulangin ang pundo natin pagtustos sa lahat ng gastusin. Nagkaroon pa ng maling prioridad. Mas inuna pa nila ang akap, kaya sa report po ng World Bank, lumalabas na binabaan nila ang paningin nila kung magkano kikitain ng bayan natin. At ang sinisisi ng World Bank, ang heavy ayuda. Nagastos doon sa heavy ayuda at saka sa infra na walang ginagawa kundi kukurakutin lamang lahat ng proyekto sa DPWH. Yan po ang katotohanan. Nilalatag ko lang sa inyong katotohanan. Ngayon, titingin tayo, anong solusyon dapat ang tutukan ni BBM? Sana nakikinig siya sa akin. Huwag na siya mamigay ng ayuda. Ang ayuda lamang na pwede niya bigyan yung talagang super emergency. Yun yung AX, pwede natin mapatawad yan. Crisis yan eh. Nasa crisis ang tao, bigyan niyo tulong. Crisis sa tuition, crisis sa pambayad sa electric bill. Basta crisis, punta kayo sa DSWD, tulungan mo yun kasi ibang sitwasyon yung crisis. Hindi yung bibigyan nyo pa yung akap, yung mga may trabaho, bigyan nyo pa ng pera. Mali po yan. Natataon lang yan sa election kaya gusto nyo gagawin. So, ngayon, this is it. Listen up. Kung sabi pa ni Erwin Tulfo, listen up and listen good. Ganun si Rapi Tulfo, listen up and listen good. Para akala mo magagaling. Oy. Ngayon, ganito. Meron tayong 4.67 hectares sa buong Pilipinas na palayan. Ang 1.7 hectares diyan ang may irigasyon. The rest, yung 3 million hectares, 4.7 million hectares pala ang palayan. Ang may irigasyon ay 1.7 million hectares lamang. Ang 3 million hectares walang irigasyon na umaasa lamang sa ulan kung may tubig at makapagtanim. Dahil lumaki po ko sa lugar ng mga sakahan ng palay, alam ko ang diskarte. Kapag may irigasyon, 3 beses umani sa isang taon ang lugar pag may irigasyon. Pero pag walang irigasyon, 1 beses lang makapag-ani sa isang taon. So, anong solusyon? Number 1 solution is lagyan ng irigasyon ang 3 million hectares na natitira. Hayaan mo ang farmers na magtrabaho sa kanilang gustong itratrabaho. Bigyan mo lamang ng suporta. Magtayo kayo sa mga bangko kahit saan wala nang maraming tanungan. Lalapit kayo sa land bank, direkta na ang utang ng mga farmers. Uutang po ako ng pambili ng abono. Yan. Bigay kagad. Wala nang maraming tanungan. Ang ipapakita lang, para siguradong tao sa nakatira sa isang lugar na yan, ipakita niya ang kanyang voters registration certificate na nakatira talaga siya sa barangay Timbuktu. So, pag ako yung congressman, senador, magpapagawa ko ng batas, lahat ng farmer, magpakilala lang, parehistro lang, ipakita lang, ibigay sa bangko ang pruweba ng video na may taniman ka at mayroon kang kontrata na leasehold sa may-ari ng lupa. Bibigyan ka na kagad ng pautang. Tapos papasok na ngayon ang tinatawag na Philippine Crop Insurance Corporation na kung hindi makaani, yung PCIC ang magbabayad sa bangko ng utang ng farmers. Kasi binagyo eh. Kaya dapat gano'n na lang. Hayaan mo ng mga farmers lumapit sa mga land bank na wala ng collateral. At bibigyan sila ng hindi cash kundi pambili in kind. Bigyan ng ibigay ang palay sa kanila. Ibigay ang abono sa kanila in kind. Ibigay ang mga herbicide sa kanila in kind. Ibigay ang lahat ng pang-spray ng mga pesticide
in kind. Para sigurado tayo na ang pakay na para pagpadamihin ang palay ay natutupad. Hindi kasi kung ipera-pera mo yan, alam mo naman mga farmers nakahawak ng 20 mil Mag-aya ng kaibigan, inuman mula gabi, mula hapon hanggang magdamag. Kaya hindi na dapat maulit yan. Kaya in kind na ibibigay. Meron partner na government agency na o di kaya huwag government yung makipag-partner lang yung mga private corporations. Kasi kung government, bubulsahin na naman. Yan ang problema ko sa government. Pag government ang business nagpapatakbo, bulsa na dito, bulsa doon. So number 1, papailagayin ko ng irigasyon, ibuhos ko ang budget ng bansa. Maglalaan ako 1 trillion para sa pagpatayo lamang ng irigasyon. Para may irigasyon ng lahat. Tapos, tigil muna ang pagnegosyo ng mga subdivision kasi kinakain ng subdivision ang lupa ng palayan. Ganon sana ang gagawin ni BBM. O sana, sundin mo ito. Wala na pong ibang paraan dito. Hindi po pwede madala sa ayuda ito. Huwag na tayo maghabol ng ibang proyekto ng mga akap-akap na yan. Itutok na ibos ang kukunting kita ng pamahalaan natin, itutok na sa pagpatayo ng irigasyon. Doon na. At saka buksan ang pundo ng land bank. Land bank at saka yung Maharlikapan, doon ay pasok na yan. Tapos, ang lahat ng mga farmers na nakautang, insured naman siya, magbabayad ngayon ng premium, kukunin sa utang nila ang premium, ibayad sa Philippine Crop Insurance Corporation para may pambayad naman ng PCIC saka sakali may na-failure sa mga palayan dahil sa tag-init o dahil sa matinding ulan na baha. Ganun po ang aking vision kung ako po ang naging presidente ng Pilipinas. Doon ako tututok sa agriculture. After all, kahit wala tayong mga banidosa na mga gamit, basta may pagkain lang tayo, buhay tayong lahat. Yan lang po ang aking nakikita dyan na maganda. So, hanggang dito lamang, magbati na lang po ako. Sabi naman ni Bernard Shaw, yung datos na 4.7 million, 4% ng mga Pilipinos na walang trabaho ay sinungaling po yan. Mga 15% sa 100 million sa, tingnan natin ang analysis ni Bernard Shaw ha. Mga 15% sa 100 million na mga Pilipinos walang trabaho, di lang dapat si Sara Duterte i-impeach, pati pa rin si BBM dahil walang nagawa. Opo, agree po ako sa iyong mga tinuran, Mr. Bernard Shaw. So, ibig sabihin, pagtatago pa pala ito sa katotohanan, itong 4%. Kung 4% kasi 4 million lang walang trabaho. Diba? Pero kung ang sinasabi mo 15% pala, di 15 million plus 1.5, 16.5 million ang walang trabaho. I tend to agree with you, Bernard Shaw. Si Kainaro naman, sa panahon ni EPRRD, 6.1% ang average unemployment. Pinakamataas na in 2021 with 7.8 unemployment rate. O siyempre, panahon ng COVID yun Walang natatrabaho. Si Argo naman, at kinano kung binaba ni BBM admin yung definition ng employment, basta mag-work ka for 1 hour in a week, considered employed ka na. Ganun ba yun? Dapat unemployed ka, di ba? Kainaro binaba ni BBM admin yung definition. Okay, tapos pag may 64 pesos budget ka sa meal for a day, di ka gutom. Ganun ba yun? Kulang yung 64. Yung Jollibee na lang, isang 1 chicken lang Hindi ka pa mabubusog dyan. O yung McDo, o di kaya bang inasal. Sa mga inasal ka na kumain kasi only rice. Bernard Shaw, yung dato, pwede inulit na lang po. Sa unemployment rate na karamihan, binayaran ng tupad. Oo nga, mga tupad lahat ito. Kaya hindi matutupad ang pangarap dahil sa tupad. Cassandra Daisy, kung nakakount ka na as employed dahil binigyan ka ng trabaho sa tupad. Ganon nga nangyari. Cassandra Daisy, why should BBM do that? At wala silang kupit. Baka nga makinabang si Vincent Ferrer. Vincent Ferrer, ikaw ba no?
Pero maganda naman yung mga ideya mo, Vincent. Ikaw kumukontra. Ikaw ay hangin na kumukontra, na nagpapalipad sa aking pakpak. Fly, fly, you're the wind beneath my wings. Rodel Santiago, kaya kailangan yun lang umutang ni PBM kasi nabilang, naku, nabangkarote. Sa totoo lang, pinakita ko sa inyo, 16.75 trillion ang utang sa ngayon. Ngayon, sa sunod na vlog, i-discuss ko, kalahating trilyon na po ang inutang hanggang ngayong June ni PBBM. Saan natin babayaran yan? Sa Kainaro, from 2010 to 2018, Aquino Duterte presidency, 7% din pong average unemployment. Pero mas okay pa rin kung totoo yung 4%. Ang problema lang kasi tinanggal sa unemployment yung mga binigyan ng trabaho dahil sa tupad. Vicente Ferrer, basahin mo ang ang kritik ko sa iyo in toto para patas. Bakit ko babasahin? Isa lang naman ibig sabihin niya. Binasa ko na nga, ikaw naman. Oh. Yung first 3 years ni PRRD, 1.7 billion at trillion ang inutang. Lumaki na lang sobra dahil sa COVID. Tama po. Cassandra Daisy, Vicente Ferrer, your fault. Why a lot of Filipinos are hungry? You are idealizing current kids. Yun nga. Kainaro, from 1994 to 1992, 7%. Okay, sinabi niya labor force. Cassandra Daisy, kaya may impeachment para hindi matutukan ang tama po. Gano'n naman ang packet talaga ng impeachment para hindi matutukan itong tamang problema nito. May unemployment pa tayo. Meron pa tayo San Juanico Bridge na kakaloka talaga. Ginawa San Juanico Bridge na paumukan. Kunwari may sira. Tapos babadgetan ng 6 billion para kumita na naman. Naku talaga. Ricky Lutero, pwede mahulam tirador mo, sir. Tiradorin mga buhaya. Vicente Ferrer, may natulong ka ba sa bayan? Aber, marami sa pagbubukas ng mukha ng mga utak ng mga kabayan. Sa nakarang eleksyon, ang dami ko natulungan. Kaya medyo nagbago ang hatol ng mga mamayan sa eleksyon. Okay? Vicente Ferrer, sige. Anyway, pagbigyan kita, Vicente Ferrer. Pero basta sunod, magbigay ka rin po ng katibayan. Ginob's Blog, Public Information Channel. Shout out po, Attorney Toto, viewing from Takurong City. Wow, Takurong. Kanami, dira sa Takurong. So, by the way, I love Sultan Kudarat because Sultan Kudarat's hospital is free. The Sultan Kudarat State University is also free. May medical school na ngayon sa Sultan Kudarat. Lahat kayo na taga-Coronadal, doon kayo mag-aral sa ISKI-ISU. At pagkatapos yan, silbihan yung Sultan Kudarat na ospital para malibre. Kasi sa totoo lang, believe ako kay Dato Paksali. Galing batang yun. Although na-disqualify siya, patapos na rin ang term. Okay. Anyway, nahalal din siya sa bagong term. Sabi ni Vicente Ferrer, you are not a doctor of laws. So, doctor of jurisprudence nga ako. Ano ko ba sinasabi? Vicente Ferrer, para kang timang. Ikaw ba marunong o hindi marunong? Sinabi ko nga, doctor of jurisprudence ako eh. Ano ka ba? So, Rodo Saruna, bakit? Hindi mo nga kaya gumraduate eh. Pasa pa kaya sa bar exam. Pulguso, mayong aga. Oo, nangangalati na talaga yung kasi gagaan na pag pinapatuyo tapos gigilingin pa. Tama po yan. Elenita Maglaki. Okay, good morning po. Si Kainaro, Dr. To, palang San Juanico Bridge, dito pa lang may napansin na ang DPWH, pero bakit hindi inayos kaagad bago ng presidente nun? Hindi po nawawala ang poverty problem ng bansa natin. Kapag wala pong proper na budgeting, saan ilapag ating pera, mananatili po ang kahirapan sa bayan natin. Kaya ika nga ni Noynoy Aquino, walang mahirap kung walang kurap. Pero tatalakayin natin mamaya, pagbalik ko, yung decision ng Court of Appeals doon sa Hacienda Luisita. Ito po ang isa sa pinakamalaking skandal sa pamilya ko, Juan ko, kasama na dyan si Noynoy Aquino at si Cory Aquino. Abakan nyo po. Para mapakita ko sa inyo, fair na fair ako. Hindi lang si Bongbong Marcos tinitira ko, pati si Aquino titirahin ko rin. Okay? Hanggang dyan na muna tayo at maraming salamat po.